Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagbilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines Chief o AFP na huwag hayaang lumala ang tensyon o sitwasyon sa West Philippine Sea. Ibinigay ni PBBM ang pahayag nang nakausap niya si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19 kung saan inagawan ng supply ng pagkain at gamot ang mga sundalong Pilipinong sakay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Browner, kabilang sa mga ibinili ng Pangulo ang maximum tolerance sa mga ginagawa ng China at ang patuloy na pagsunod sa batas. Binigyang diin din umano ni Pangulong Marcos na huwag nang gantihan ang mga panggigipit ng China sa kanila o gumamit man ng water cannons laban sa kabilang kampo, kundi bagkus ay panatilihin ang high moral ground sa gitna ng sitwasyon sa West Philippine Sea. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. We were discussing this with the President and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he is trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground, no? Dahil tayo sumusunod tayo sa batas, no? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize, no, dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Hataw Balita ngayon. Nilinaw naman ng House Committee on Human Rights na hindi konektado o kontrolado ng International Criminal Court ang kanilang ginagawang investigasyon sa drug-related killings o umano'y mga extrajudicial killings o EJK na nangyari sa anti-drug war campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbibigay ng testimonya at pag-apela ng hustisya ng mga kaanak ng ilan sa napaslang na sa kampanya kontra iligal na droga. Ayon sa chairperson ng committee na si Manila 6th District Representative Benny Abante, independent ang House probe sa issue. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Yes, Your Honor, This committee has promised protection for them, and I am going to lay my life on the line on this. That's the reason why we are now investigating this. Now we'll just submit this committee report to the proper agencies. No? And it's up to the executive department, to the proper agencies, whether to file a case against all those person supposedly magiging liable in this investigation. Yeah, and it's up also to ICC to request such committee report, not in this House, not in this House, not in this committee, but to the agency in which we will recommend. Kung ombudsman yan, so be it. Kung Office of the President, so be it. But not us, because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Hataw Balita ngayon. Itutuon muna ng bagong alyansang makabayan o bayan ang atensyon nito sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa grupo, wala pa umano silang plano sa ngayon na magsampa ng kasong kriminal sa dating Pangulo at sa mga nasa likod ng patayan sa anti-illegal drugs campaign ng nakarang administrasyon. Dapat din niyang suportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon ng ICC
para makakuha ng mga testimonya mula sa mga opisyal ng gobyerno at mga dokumento para makatulong umano sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Bukod dito, napakahirap din kasi ayon kay Palatino na maglapag ng kaso ng panahong nakaupo pa bilang Pangulo si Duterte. Masaya naman ang grupong bayan sa ginagawang pagdinig sa Kongreso kahit sa palagay nila ay dapat noon pa ito sinimulan dahil napakahirap din kasi umano na maglapag ng kaso noong panahong nakaupo pa bilang Pangulo si Duterte. Sa ngayon, itong ICC ang ating focus. Pero hindi ibig sabihin na walang hinahanda dahil gusto natin lubusin muna ito. Ang problema kasi pa nag-file tayo ng kaso dito ngayon, pwedeng gamiting argument ng Duterte camp na bakit pa may ICC? Tapusin muna itong final na kaso dito sa local courts. Sa tingin ko dapat ito ay enforce ng pamahalaan. Kahit hindi tayo miyembro ng ICC sa ngayon, tayo ay miyembro pa ng ICC noong nangyari ang tokhang. So ito ay hamon sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos Jr. na respetuhin itong proseso ng ICC, hayaan na mag-testify ang mga opisyal ng pamahalaan, lalo na ang pulisya kung kinakailangan. At the same time, kung ano man yung gamiting na mga dokumento sa ICC ay pwedeng maging batayan din natin sa paghahabol ng mga kaso dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos na titiyakin niyang makukulong ang sinumang barangay officials na umaareglo o nagsesettle sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSEC at child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Malaki aniya ang ginagampanang papel ng mga nasa barangay level para mapangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan na siya ring mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan. Dagdag ng opisyal, hindi rin dapat mangyari ang settlement o aregluhan sa pamilya ng mga batang biktima ng pang-aabuso. Kay camera, kay ano yan, ito'y krimen laban sa bata. Kaya kung sino man ang makikipag-settle dito, I will make sure makukulong din kayo. Hindi pwedeng isettle ito sa barangay. Maski magkakamag-anak. Kaya nga doon nga nangyayari yung masaklap dito eh. Ayon sa Department of Justice, dapat na iniuulat agad ng barangay officials sa mga law enforcement agency ang online exploitation sa mga bata dahil mismong sa kanilang tahanan nangyayari ang krimen at upang magkaroon ng agarang hustisya. Ayon sa DOJ, maaaring maharap sa kaso sa ilalim ng Republic Act No. 11930 o OSEC ang CSAEM Act ang mga barangay officials na nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Once a barangay kasi receives report, simple lang dapat ang ginagawa niya. Dapat ini-endorse na agad sa law enforcement authority. Sa tingin po namin na pwedeng pumasok yung mga barangay officials, yung permitting. Kung umaabot na po sa level ng willful negligence na sinasabi po, no? So, kung negligence lang, baka admin case po yan. Hataw Balita ngayon. Itinanggi kahapon June 5 ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isang Chinese national ang kanyang tunay na ina o biological mother. Dumating nitong Miyerkules sa Senado ang isang kinatawan ng kampo ni Mayor Guo at nagsumite ng personal letter of explanation ng alkalde. Pinabulaanan ng alkalde sa naturang liham ang aligasyong isang Chinese na nagngangalang Lin Wenyi ang kanyang tunay na ina. Paliwanag nito, kinakasama at business partner lamang umano ng kanyang ama ang nasabing Chinese woman. Nanindigan din itong si Amelia Lial na isang Pilipino ang kanyang ina at isa itong totoong tao. Muli namang binigyang diin ng alkalde na hindi siya protektor ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at magnanakaw at wala rin umanong kinalaman sa mga krimen sa POGO.
Nananawagan naman ang alkalde na mabigyan siya ng pagkakataon na mapakinggan sa mga ipinaparatang sa kanyang mga issue kasabay ng paggiit na isa siyang tunay na Pilipino. Puwersahan ng pinalikas kahapon June 5 ang mga residente sa Barangay Biak na Bato sa munisipalidad ng La Castellana, Negros Occidental dahil sa panganib ng lahar flow sa lugar. Dahil sa nakaambang panganib matapos ang pagdaloy ng lahar, dali-dali nang dineploy ang mga pulis upang isagawa ang forced evacuation sa nasabing barangay. Ayon sa hepe ng La Castellana Municipal Office o Municipal Police Station, ito na ang senyales na hindi pa ibababa ang Alert Level 2 ng Bulkang Kanlaon. Malaki din umano ang tsansa na lumala pa ang lahar flow kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, kaya minabuting ilikas na ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Kwento ng mga residente sa lugar nang lumabas sila sa kani-kanilang tahanan, napansin na lamang nila ang pagdaloy ng lahar sa daanan na mula sa tabing ilog at may ilang bahay na rin umano ang napasukan na rin ng lahar. It's only a sign that the alert level 2 will not go down. Mag-i-increase, but there's a possibility mag-i-increase to alert level 3. This is ito na po yung mga senyales na tinitignan natin, and there's a possibility na lumala to kung magsigi-sigi po yung ulan. Kung patuloy pong lalakas yung ulan at uulan pa, so we will not expect anything na masisecure na kuha natin sa kanila. So ang kailangan po natin gawin is to forcefully evacuate lahat po ng tao dito sa Barangay Biak na Bato. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na walang nangyaring muling pagsabog o erupsyon sa Bulkang Kanlaon kahapon, June 5. Paliwanag ni PBOX Supervising Science Research Specialist Dr. Winchell Ian Sibilia, nagbuga lang ito ng usok na karaniwan matapos ang pagputok ng bulkan. Maaari rin anilang ang panibagong ashfall na nararanasan sa ilang lugar ay bunsod ng hinanging abo na bumagsak noong unang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Most likely po, baka po ito yung mga abo na nailabas nung nag-erupt siya, and then i-entrain po, yung po bang nadadala ng malakas na moderate na steaming na nangyayari sa Kanlaon, or pwede rin po siguro na pinangay ito ng hangin. Ipinaliwanag din ng ahensya na kung ano ang maaari pang mangyari sa nag-aalborotong bulkan sa mga susunod na araw. Ayon pa sa PBOX, 3 pa rin ang maaaring asahan, partikular na ang posibilidad ng pananatili ng mataas na aktibidad at patuloy na nakataas ang Alert Level 2. Kung may lubhang pagtaas sa mga pagyanig at pagbuga ng volcanic gas, ay maaaring itaas ang alerto sa Level 3. Ngunit kung sa mga darating na araw ay pababa ang mga senyales, ay pwede nang ibaba sa Alert Level 1. Sa ngayon nila ay pasok pa rin sa Alert Level 2 ang mga ipinakitang aktibidad ng Kanlaon Volcano. Maghahain ng apela si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng ipinataw na 6 na buwang preventive suspension sa Office of the Ombudsman ngayong araw ng Huwebes, June 6. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, maghahain ang alkalde ng motion for reconsideration dahil wala umanong kasalanan ang kanyang kliyente sa pag-issue ng mayor's permit dahil ito'y kanyang trabaho, lalo na't may programang ease of doing business. Iginit din ito na kumpleto rin umano ang requirement at may lisensya pa mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Zone Yuan na humingi ng permit sa kanila. Ito anyang dahilan kung bakit hindi pwedeng atangan ng suspendidong alkalde ng paglabag sa Anti-Graft and Practices Act. Positibo ang abogado ni Mayor Guo na kapag nabasa ng ombudsman ang kanilang posisyon sa kaso ay babalik ta rin ang naunang desisyon at aalisin ang suspension nito. Ang sasagutin natin siyempre yung reklamo, yung mga allegations.
Yun naman ang nirereklamo sa kanya pag issue niya ng mayor's permit. Ito naman kasi Sujuan, itong Pogo na to, compliant ito. Una-una, meron siyang lisensya ng PAGCOR, meron siyang ginrant siya na mag-operate ng Pogo. So kung gano'n, ano ang magiging reason ni Mayor Alice? Bakit hindi siya mag-i-issue ng mayor's permit? Alam mo, si Ombudsman very fair yan, ha? Kung makikita niya yan, I'm no very fair yan. Makikita niya na dapat talaga ilip yan. Sa akin paniwala, ha, talaga. Kaya hindi ko kino-consider pa yung ibang avenue about that. Tinatayang nasa mahigit 8 milyong piso ng ipinagbabawal na gamot ang nasamsam ng Police Regional Office o Pro-5 noong buwan ng Mayo sa buong Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nasa 122 drug offenders ang naaresto ng mga kawani ng Police Regional Office o PRO5 sa iba't ibang operasyon ng pulisya noong nakaraang buwan ng Mayo sa Kabikulan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasamsam naman ng pulisya. Kasama sa mga illegal na droga na nasamsam ang nasa 78.44 grams na marijuana at 1,197.50 grams naman na hinihinalang shabu. Ang mga drug suspect na naaresto ay mga itinuturing na mga street-level individual sa 177 anti-drug operations. 209 naman na kaso ang naisampa na sa husgado. Samantala sa 182 operasyon laban sa paglaganap ng loose firearms, nagresulta ng pagkakakumpiska ng 114 na iba't ibang kalibre ng baril at 20 individual naman ang naaresto. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng fishing paraphernalia at 66 na personahe ang nadakip sa pagsasagawa ng illegal fishing sa karagatang sakop ng Kabikulan. 407 most wanted persons ang nahuli. Isang most wanted sa national level, 12 sa regional level, 7 sa provincial level, 70 naman sa city, municipal at station level. Ayon naman kay Police Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang tagumpay ng mga otoridad ay patunay lamang na determinado ang pulisya sa adhikain sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! Sinampahan na ng kasong neglect of duty at irregularity ang mga pulis sa Davao City na sangkot sa umano'y drug-related killing sa lungsod. Noong nakaraang buwan, 35 na pulis ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto para bigyang daan ng investigasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. Kaugnay ito sa pagkasawi ng 7 drug personalities sa Davao City matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte. Tumanggi na ang grupo na magbigay ng detalye kung ilang suspect ang sinampahan ng kaso. May 70 araw naman sila para imbestigahan ang mga reklamo, kabilang na ang initial inquiries, pre-charge investigations at summary hearings. Forward na to kung unsa ang recommendation, and then ang authority na sad, ang disciplinary authority na sad ang adunay kalabutan kung katong recommendation sa IAS ihabang i-adopt, ihabang i-reverse, ihabang i-modify. Hataw Balita ngayon! Ilang residente ng Barangay Concepcion, Lumban, Laguna ang nababahala sa posibleng pagguho ng lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nawasak kasi ang river control nito matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon sa bansa kamakailan. Si Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita ngayon! Takot na ang nararamdaman ng ilang mga residente sa Barangay Concepcion, Lumban, Laguna para sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nawasak umano kasi ang river control kung saan nakatayo ang kanilang tahanan matapos na manalasa ang bagyong Aghon sa bansa nitong nakaraang mga araw. Ang una po kinatatakot namin kung dumating po yung sabing mga bagyo na darating, yung biglang paghuhuli ng lupa. Paano na po yung aming tirahan? Paano na po sasapitin namin dito? Kundi po kami matutulungan ng mga nanunungkulan. Sana po dumadaing kami na
aksyonan agad. At kung maaari lang, tingnan yung kalagayan ng bawat isa sa amin dito. Aminado naman ang acting municipal engineer na si John Mark Villanueva na nagkaroon umano ng failure sa nasabing river control kaya ito bumigay sa kasagsagan ng bagyong Agona. Base sa naging inspection natin ng Dream sa si Erning tsaka ni si Jerome na may mga failure sa structure. Samantala, nais namang papanaguti ng lokal na pamahalaan ng mga responsable sa nasabing proyekto sa Barangay Concepcion. Nakakalungkot po na makita na ganyan ang sinapit ng ating river control o yung flood control natin. Sa kabila ng ito ay bago pa lamang at isang bagyo pa lamang ang tumatama dito, ay ito ay natibag na o nasira o bumubo na kagad. Kaya po hindi po tayo titigil na panagutin kung sino man ang dapat managot sa trahedyang ito. Sa ngayon, pansamantala munang ililipat ang mga residente na naapektuhan ng pagkasira ng river control sa kanilang facility para sa kanilang seguridad. Sa ngayon, ang plano namin dito sa mga residente na apektuhan ng pagguho ng river wall ay ilipat o ilagay sa mga facilities na doon muna sila habang ginagawa or kung may balak bang gawin ang ating lokal na pamahalaan. Marcus Doria, humahataw sa balita ngayon. Hiniling ng mga abogado ni dating United States President Donald Trump sa hukom na nangangasiwa sa kanyang hush money case sa New York na alisin ang kanyang gag order ngayong natapos na ang paglilitis. Itong humahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon. Nagpadala ng liham kay Judge Juan Marciano noong Lunes, June 3 ang kampo ni former United States President Donald Trump na sinasabing ang mga alalahanin ng korte ay hindi nagbibigay katwiran sa patuloy na mga paghihigpit sa mga karapatan sa malayang pananalita ng dating Pangulo. Napatunayang guilty si Mr. Trump sa 34 na bilang ng palsifikasyon ng mga rekord ng negosyo, kabilang na ang pagbabayad para mapanatiling tahimik ang isang porn star na nagsasabing nagkaroon ito ng relasyon sa kanya. Inilabas ang gag order noong Marso 26 na nagbabawal kay Mr. Trump na magsalita sa publiko tungkol sa mga saksi, hurado, taga-usig, kawani ng korte at mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa liham na isinulat ng mga abogado ni Mr. Trump na sina Todd Blanche at Emil Bobe sa hukom, sinabi nilang dapat magkaroon si Mr. Trump ng malayang pagpapahayag sa kampanya. Ayon sa kanila, ang kaso ni Mr. Trump ay lalong tumibay matapos na magsalita sa publiko ang kanyang kalaban sa politika na si US President Joe Biden tungkol sa kaso. Dagdag pa nila, hindi magawang ipagtanggol ni Mr. Trump ang kanyang sarili laban sa patuloy na pampublikong pag-atake ng mga saksi para sa prosekusyon tulad ng kanyang dating abogado na si Michael Cohen at ng pornstar na si Stormy Daniels. Binanggit din sa liham ang paglahok ni Trump sa unang presidential debate laban kay President Biden na nakaschedule sa Hunyo 27. Si Trump ay hahatulan ni Judge Marciano sa ika-11 ng Hulyo, 4 na araw bago siya opisyal na ideklarang kandidato sa pagkapangulo ng Republican Party. Paulit-ulit na hiniling ng kanyang kampo na alisin ang gag order, ngunit palaging tinatanggihan ito ng hukom. Sa panahon ng paglilitis, pinagmulta ni Judge Marciano si Mr. Trump ng $10,000 dahil sa paglabag sa gag order at nagbanta na ikukulong siya kung magpapatuloy pa. Ang order ay nagpapahintulot pa rin kay Mr. Trump na punahin si District Attorney Alvin Bragg na nagdala ng kaso laban sa kanya. Iginiit ng mga taga-usig na kailangan ng gag order upang protektahan ang integridad ng kasong kriminal na ito at maiwasan ang pagkiling ng hurado. Noong Biyernes, sinabi ni Trump sa mga mamamahayag na naniniwala siyang dapat nang mag-expire ang gag orders sa pagtatapos ng paglilitis at naghahanap ng klarifikasyon ang kanyang mga abogado mula kay Judge Marciano. Noong Biyernes din, tinawag ni President Biden si Mr. Trump bilang nahatulang kriminal at niya sa mga mamamahayag sa White House. Alvin Soledad, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 19 na individual ang nasawi
sa isinagawang deadly raid at ground attack ng Israel Defense Forces sa 2 refugee camps sa Central Gaza. Nagdulot din ng panic sa mga refugee ang tangke militar ng Israel, dahilan upang muling lumikas ang mga ito. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Mas pinaigting pa ng Israel ang opensiba nito laban sa Hamas habang patuloy na nananawagan ng international community para sa agarang tigil putukan. Hindi bababa sa 19 na tao ang nasawi sa magkahiwalay na airstrike at pagbomba sa Central at Southern Gaza noong Martes sa mga kampo ng refugee ng Al-Bureij at Al-Maghazi. Kabilang sa namatay ang 2 pulis na nag-escort ng mga hinahatid na humanitarian aid. Nagdulot naman ng panic sa mga refugee ang panibagong strike ng Israel, dahilan upang daan-daang pamilya ang tumakas. Sa kabilang banda, naging panibagong bansa ang Slovenia pagkatapos ng Spain, Ireland at Norway na kumikilala sa Palestine na maging isang independent state. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakahanap ng paraan ng Estados Unidos kung paano magagamit ang frozen Russian assets para gawing financial support sa Ukraine. Itong humahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita ngayon. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Estados Unidos sa G7 partners nito upang magamit ang Russian frozen assets sa pagpapadala ng billions of dollars sa Ukraine ayon sa pahayag ng US Treasury noong Martes, June 4. Milyong-milyong dolyar ng Russian assets ang na-freeze bilang bahagi ng mga parusa na ipinataw matapos ang paglusob ng Russia sa Ukraine. Tinatayang nasa $3 to $5 billion kada taon ang profit sa nasabing assets. Plano itong gamitin upang pondohan ang sandatahang lakas ng Ukraine at sa reconstruction ng bansa. Tinitignan din ang posibilidad na gamitin ang mga ito sa defense industry infrastructure sa Ukraine. Bahagi ang mga hagbang na ito ng mas malawak na estratehiya upang tiyakin na ang mga resources na nakuha mula sa mga sanksyon ay direktang makatutulong sa mga biktima ng digmaan at sa muling pagbangon ng Ukraine. Cres Pugaban, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Itong habagat kasalukuyang po naapektuhan ang kalurang bahagi ng Luzon kasama Metro Manila at kalurang bahagi po ng Visayas. Inaasahan po natin ngayong araw maapektuhan na po itong kalurang bahagi po ng Mindanao. Mula ngayon hanggang Linggo, next week, itong habagat ay magpapatuloy na maapektuhan itong kalurang bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga lugar na sa kalurang bahagi ng ating bansa, katulad po sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, Metro Manila, Cavite, Batangas, itong Palawan, Western Visayas, ay may asahan po na magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Mula ngayon hanggang Linggo ay wala po tayong inaasahan o wala po tayong inaasahang mabubuong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:26 ng umaga. Mamaya po ang araw lubog sa ganap na 6:23 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Planong magtayo ng Philippine Coast Guard Academy ang PCG Bicol sa Bagakay, Albay. Bilyong pisong pondo ang target na ilalaan sa proyekto ng national government. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Tinatayang nasa kabuang 1.4 bilyong pisong pondo ang ilalaan ng pamahalang nasyonal sa pagtatayo ng Philippine Coast Guard o PCG Academy sa Bagakay, Albay ngayong taon. Inaasang uumpisahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng proyekto na itatayo ng PCG Bicol. May nilaan na rin na 15 hektaryang lupa sa pamagitan land acquisition, katulong ang lokal na pamahalaan at ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Itatayo ang PCG Academy sa loob ng 5 hanggang 7 taon na may 200 milyong pisong pondo bawat taon. Sa ngayon ay nakahanda na ang 2 milyong pisong pondo na i-download sa kanilang punong tanggapan mula sa Department of Budget and Management upang masimulan na ang proyekto. And then nilalakad na rin po natin yung papel doon. In fact, nag-request na tayo ng special allotment release order sa DTM po para maibigay po sa atin yung 200 million na initial na fund. Masimulan yung ating PCG training facility kasi malaking project po siya, hindi po siya kaya na isang bigayan. So it's a multi-year project. So PCG training facility muna tinawag natin until such time na mai-develop natin ito na academy. Ayon pa kay Philippine Coast Guard Bicol Commander Philip Soria, isang landmark project o development ito ng ahensya na matutunghayan sa Bicol, lalo na sa isla ng Cagraray sa bayan ng Bagakay sa Albay. Ang PCG Academy ay kahalintulad din ng Philippine Military Academy sa Baguio City at Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Inaasahang 300 hanggang 400 trainees o kadete ang pwedeng makapag-aral sa naturang akademya. Sasailalim naman sa proseso ng recruitment gaya sa PMA at PNPA ang mga nagnanais na makapasok sa akademya ng Coast Guard. Ang sinumang individual na papasa ay sasailalim naman sa 4 na taong schooling hanggang sa makapagtapos. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang one-stop shop information caravan ang isinagawa kahapon sa probinsya ng Camarines Norte kung saan iba't ibang government services ang nagbigay ng serbisyo sa mga Bicolano. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Aabot sa 33 government agency ang nakilahok sa isinagawang one-stop shop information caravan sa probinsya ng Camarines Norte kahapon June 5. Iba't ibang mga serbisyo ng gobyerno ang mabilis na natanggap ng mga Kamnorteño dahil sa nasabing aktibidad. Gaya na lamang ng Land Transportation Office o LTO Desk na tumanggap ng mga theoretical exam application mula sa mga aplikante. Kasama rin ang Social Security System o SSS kung saan nagproseso ng verification ng members' records, pag-apply ng SSS number at assistance sa web registration. Ang Department of Trade and Industry ay nagbigay naman ng business development services at verification sa mga business permit. Bukod sa mga nabanggit na opisina, dumating rin ang mga Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Camnorte upang mag-recruit at magsagawa ng information dissemination sa kanilang isinasagawang programa. Ilan pa sa mga opisina ng gobyerno na nakilahok ay Pag-ibig, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Department of Science and Technology o DOST, Department of Environment and Natural Resources o DENR at marami pang iba. Yes po, actually ang pinaka-target po natin dito ay ma-encourage po natin itong ating mga national government agency na makapagbigay ng serbisyo, lalong-lalo na po dun sa ating mga mamamayan, mga kababayan po natin na may kakulangan sa pinansyal at sa kaalaman na ang bawat ahensya ng gobyerno ay may mga serbisyong ino-offered na hindi na nila kailangang maggastos pa. Ito po ay libreng serbisyo para po sa kanila. Dahil dito, hindi pinalampas ng mga Kamnorteño na makatanggap ng mga serbisyo ng gobyerno sa naturang aktibidad. Gaya na lamang ni Ryan, isang sales staff, halos araw-araw kasi ang kanyang pasok kaya naman sinamantala na niya na makapag-apply ng ID sa Pag-ibig. Ang kagandahan doon, yung mga detail na gusto namin itanong, natatanong namin ng personal po doon sa agent ng Pag-ibig, PhilHealth and SS po. Para makaiwas naman sa mahabang pila, kahit naka-duty ay sinamantala naman ni Eliza na makakuha ng national ID sa Philippine Identification System Desk. Sa experience ko,
on duty. Tapos, iwas hassle na sa pila, then di na mamamasahe, then malaking tulong siya. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Cam Norte, malaking tulong ang ganitong programa dahil mas mabilis nitong naipararating sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Maaring marami tayong programang ginagawa sa ating sariling LGU o kaya sa sarili nating agency. Kaso ang problema, kung hindi naman aware yung mga kababayan natin kung ano yung mga yon, wala rin pong sense. So isang paraan ito na mai-disseminate natin yung information all in one. Ito na ang 12 beses na nagkaroon ng one-stop shop info caravan sa probinsya na umiikot ito sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Target na maisagawa ng Camarines Norte Communicators Network at Philippine Information Agency ang Information Caravan 4 na beses sa isang taon. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Mas pinaigting na ang pagbabawal ni United States President Joe Biden sa asylum ng mga iligal na tumatawid sa US-Mexico border. Issue ng seguridad sa nasabing lugar, isa sa pagtutuunan ng pansin ng Pangulo para sa paghahanda sa nalalapit na presidential elections. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. Mas pinaigpit pa ang seguridad ng immigration sa United States-Mexico border. Nagpatupad si United States President Joe Biden ng malawakang asylum ban para sa mga imigranteng tatawid ng iligal sa US-Mexico border. Isang malaking hakbang ito ng Pangulo na ipatutupad bago sumapit ang halalan, kung saan magiging katunggali nito ang dating presidente na si Donald Trump sa Nobyembre na siyang magpapasya ng kontrol sa White House. Ito ang naipangako ng Pangulong Biden noong siya ay maluklok na Pangulo taong 2021 kung saan mai-reverse ang ilan sa mahigpit na patakaran sa immigration noon ni Trump. Gayunpaman, ayon sa press conference ng White House, ay maaari pa rin naman maka-access ang mga migrante ng asylum sa pamamagitan ng pagre-register ng appointment gamit ang app na CBP One o anumang legal na paraan kaysa tatawid ng iligal. Sa pamamagitan anya nito ay mas maibabalik ang kaayusan ng proseso hanggang sa mabawasan ang mga bilang ng mga tumatawid sa US ng iligal at magkaroon ng mabisang sistema. Samantala, agad naman na ipade-deport ang mga mahuhuling tatawid na iligal sa border. Ang mga bata na walang kasama, may mga malubhang karamdaman, biktima ng trafficking o may safety threats ang ilan sa exception. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ang bilis ng ating oras, Marie, kaya shoutout na tayo. Shoutout kay Jocelyn Gutierrez, suki natin. Tsaka si Maurice Siangyo, yung ating classmate dyan sa Quebec, Canada. Siyempre, kasama rin natin dito si Maning Laiba at si Christian Lopez, Marie. Oo, at binabati kita, amigo, ang okay ang pwesto mo ngayon sa studio. At gusto natin i-shoutout siyempre si Tata Bert at si Sunny. Nasaan kayo? At siyempre ang ating mga kababayan dito naman sa Texas, USA, ang mga taga-Austin, Killeen at San Antonio at ang mga East Coast USA seniors naman na kasama natin tuwing community prayer. At siyempre ang aking Miamor, kita tayo maya-maya lang ng konti. Amigo. Oo, namimiss ko na nga rin yan, si Kuya Nomer pasalubong ba pag-uwi? Ayun. At syempre si Mami Beth at Brad Dan Razon. At shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Liberdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 11, talatang 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapopuotan ng kanyang kaluluwa.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, June 6, 2024. Mula naman po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.